Nakukuha ba? Gusto nila sila yung magtanong. Uunahan nila yung COA. Ang sabi ko nga sa kanila, you are more popis than the Pope. Hindi pa nga nakasasagot ang pangalawang Pangulo, nakarapatan niya munang sumagot dahil yun ang proseso. Eh yun na nga, kasi sasabihin nila, hindi, sa amin wala naman kang ganito, sapagkat kahit na nasa korte niyan, isa rule namin. Kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Mga bagito kasi itong mga ito eh. Eh yun na nga, kasi sasabihin nila, hindi, sa amin wala naman kang ganito, sapagkat kahit na nasa korte niyan, isa rule namin. Kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga eh. Pati yun, hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Mga bagito kasi itong mga ito eh. Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo ng mga bagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista? Nahalata na kasi ni VP Sara, nahihiyain siya. Kasi nga, alam din ni VP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni VP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni VP Sara. Naalala ninyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi ng Vice President, total po ako'y nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Meron pa akong mga opening statement dyan, meron pa akong PowerPoint. Ipinaalam ko po sa inyo na ipinaubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. Pati yun hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Yun ang dapat naming maging ugali. Yun ang dapat naming maging panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila'y executive. Yung paggalang sa isa't isa ay dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang Pangulo, problema na nila yun, MJ. And Congressman, ang pinaghugutan din po kasi nitong si VP Sara sa nakalipas na budget niya, nabigla rin siya na kahit na hindi niya ni-request, ibiglang sumulpot doon sa kanyang mismong budget. Na-encounter din ito sa DSWD din ata, yung sa ACA, pati sa COMELEC, kung maalala ko, bigla na rin merong naisingit doon. So, normal po ba na hindi sa isang ahensya na humingi ng budget, hindi niya ni-request, pero pagdating na lang sa sagaan na mismo, doon siya nabigla na lang sila na meron tumaas or nadagdagan doon na nasurpresa siya. Normal po ba ito? Hindi nasakop yun ng aking parliamentary inquiry. Basta ang akin lamang itinayo doon ay yung nilalabang ko, yung aming pinahalagahan na tradisyon ng opisina ng Vice President. Pag nilatag niya yung kanyang proposal na budget,
hindi na pinagtatatanong. Ganun lang kasimple yung gusto ko. Kong, ano po ang naging reaksyon ng inyo pong mga kinakatawan sa party list sa ginawa po nyo dyan sa Kamara? Sila po ba'y nagalit, nagulat? Paano po ba? Sinong mga kasama? Sa mga kinakatawan nyo, Kong, sa Sagip, yung marginalized sector po na inyong mga kinakatawan, mayroon po ba silang naging reaksyon sa ginawa po sa inyo dyan sa House of Representatives? Yung mga leaders namin? Normal lang naman na nabigla sila at hindi sila makapaniwala na sa kabila ng pagtatanggol lamang sa katwiran ay ganito pa yung gagawin sa kanilang iniluklok na representative. Hindi naging maganda para sa aming mga leaders at mga sektor na kinakatawan yung ganitong klaseng pagpapasya na alam naman nila na ang inilaban na atin ay katwiran lang. Alam din nila na yung katwiran na yun ay nakasalig pati sa tuntunin namin. Pagkatapos, aalisan nila ako ng pati membership, ay iba yung naging pananaw ng mga taong kinakatawan namin. At kung halimbawa ay mawalan sila ng pagtitiwala sa estabilidad ng aming mga tuntunin, ang may kasalanan nito ay nagsipanguna nito. Kong, kung pagbabatayan po ang komento ng mga netizens, marami po ang mas bumilib pa po sa inyo. Buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban, yung issue sa kuryente, at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long-standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po itatakbo muli sa Senado. Malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Hindi. Ang gusto ko sagutin doon, yung mga nagtaka kung bakit ginanito nila ako. Yung pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng komite, halimbawa sa energy. Ano naman kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? At dahil ba nung nakaraang linggo ay nag-object ako dun sa panukalang batas na kung saan ay aagawin ng Davao Light. Ito pag-aari ng Aboitiz ito eh. Aagawin yung prangkisa ng Norteco. Sabi ko, pagka ginawa nila yan, mawawala yung competition dyan. Ang sinasabi ko, yung ating batas ay nagtatakda ng competition. Kapag ginawa nyo yung batas na yan, mawawala ang competition at eventually lalong tataas ang presyo ng kuryente. Pagkatapos doon sa Samselco, sa Zamboanga City, inobjectan ko rin yung gusto ng majority leader na tanggalin yung management contract doon sa Samselco. At pagkatapos, wala naman silang sinasabi kapag tinanggal yung management contract, para ka akong isang pasyente na intubated, tatanggalin mo ng ventilator, di namatay naman yan. Siguro ayaw nila itong mga posisyon na ito. Ang gusto ko lang naman, i-rationalize natin ang presyo ng kuryente. Ngayon, bigla nila akong tinanggal. So, maring yung mga taong nagsisimpatay sa akin, alam nila yung pinaglalaban ko. O kaya nila akong tinanggal siguro dahil sinasabi ko dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. O dahil ang nilalaban ko ay hustisya at katarungan, dahil sabi ko, ba't nyo ka ako, inalisan ka ako ng ganito, wala naman akong kasalanan. O inalis nila ako sa Committee on Justice. Vice chair ako dun eh. Asa ng katarungan. So sa mga tweet, pag ako ay ipinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. O yun siguro yung napapansin ng tao. Mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang sigurong wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun.
Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila ang may kagagawan nito. Hindi ako. Kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Kung ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako, di ba? Kung nag-sympathize man sa akin ng tao, kagagawan nila ito. Opo. Congressman, siguro bilang panghuli o na lighter note lang po, dahil marami pong nag-viral na video Lighter sa note? online. Anong lighter note? Lighter note. Hindi Bago lang natin pwedeng gawing light ito sapagkat ginawa nilang ganito eh. Ginawa nilang skandal itong ginawa, ang pagkakatanggal ko rito eh. Unprecedented ito eh. Yung iba siguro, nakagawa ng pagkukulang siguro. Pero ako, ang ginagawa ko, pinaalala ko sa kanila ang katwiran. Pinaalala ko sa kanila yung regulasyon namin mismo. Gumagawa kami ng batas. Dapat sana masinop kami. Dapat kami ang una na magtatanggol sa mga batas na ginagawa namin. Pero kung kami mismo ang sumisira at lumalabag sa mga batas namin, sino magtitiwala pa sa amin? Yun ang punto rito eh. Opo, Congressman, kailangan natin ng mga ganyan na klase na talagang maninindigan sa kung anong tama. Paano natin gagawin ito, Admar? Opo. Anong lighter side nito? Hindi, meron lang akong isisingit bago lang tayo matapos dito sa ating usapan po, Congressman. Kasi mag-weekend kasi alam natin talagang mabigat itong mga issue na ito. On a lighter note lang, bago lang tayo... Akala ko tatanungin mo ako sa Quadcom eh. Hindi. Ese. Ang itatanong ko, kasi viral din, maliban doon sa talagang nanindigan po kayo sa tamang proseso, nag-viral din yung yung paborito mong pagkain na hopya. Oo. Hindi mo binitawan eh. Hindi kasi, kaya naman hopya ang kinakain ko. Nahihirapan ako na kumain doon sa naka-plastic na pagkain namin. Alam naman nila na, kasi yung ginagamit naming kutsara at saka yung tinidor, plastic eh. Hindi ko ngayon makutsara yung matigas na karne na nakaano doon, nahihirapan ako. Yung hopya, bukod sa gustong gusto ko yun, malambot at na pwede kong hawakan ng kamay. Yun na lamang ang kinain ko dahil sa nagutom na rin ako eh. Oo, tsaka yung paglapit ni Congressman Paduano, nakita ko, pag tingin mo sa plastic mo, naubos na yung hopya. Di ko alam kung doon ba kayo sa naubos na hopya, nagalit. Hindi, kasi akala ko, meron pang laman. Ganun pala yun. Wala na. Pero hindi naman ako naiinis doon sa balat ng hopya. Naiinis lang ako doon sa naririnig ko salita sa tabi ko. Hindi naman niya naiintindihan ang pinagsasabi niya. Kong, yung pong lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda ng ngiti ni VP eh. Ikaw naman. Ito. Niya, para hindi malaman ng iba, tatanong mo. Syempre, Viral na viral din yun, Kong, sa social media. Dalawa lang nilapitan niya partner. Pero ang nabanggit niya is kumbaga parang sinabi niya sa press ko na parang kumbaga wag nang kaya ko na to. Parang ganun yung sinabi niya sa press ko kung ano yung binulong niya kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Bahala na kayong mag-conclude pero ako hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung ano binulong niya sa akin. Kong, Panghuli na lamang po, ano pong masasabi ninyo sa isa pong quote nabasa ko ito kanina sa Facebook eh. Sabi, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." Anong masasabi mo dyan, Kong? Mali yung pagka-quote mo. Hindi mali ba? Yun. Kay Edmund Burke yun eh. Edmund Burke. Yes, sir. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sabi niya. Yun po ba ay applicable sa inyo pong mga kinaharap ngayon sa mababang kapulungan? Hindi applicable sa akin yun. Tumayo nga ako eh. Yung ibig sabihin kung walang tumayo kahit isa. Pwede sana nagtagumpay na yung gusto nilang mangyari. Ewan ko kung magtatagumpay sila o hindi. Pero habang nakapagsasalita ako, nakakatayo ako, sasabihin ko gusto ko sabihin.